Guys, isang malungkot na balita guys. Alam ko namang hindi gaano ah, nainteresado ang mga bagong henerasyon ngayon. Pero gusto ko lang po bigyan ng trivia ang isang actress yan, si Barbie Sue. So ba? Barbie Sue? Basta hindi ako nakakapag-pronounce na maayos. Inchik eh. Siya ay sikat na sikat bilang Sangshay. Sangshay. Oh. Kung yung babasahin mo kasi yung pangalan niya, sa Bisaya, Sangkay. Sangshay daw yan eh. So, anyway, siya ay nagpaalam guys. Nagpaalam na siya sa mundong ibabaw at nakakagulat, bigla-bigla. Bigyan natin ng trivia guys para makilala niyo siya, no? Para may idea kayo kung sino siya at gaano siya kasikat guys. Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. May iba tayo guys, ano? Showbiz muna tayo. Wala tayong mga security guard. Sana may manonood dito. Kahit mga dalawa tatlo, okay na. Basta mapakilala ko lang sa inyo, mabigyan ko lang ng trivia ang isang actress na bigla-biglang namaalam sa mundong ibabaw. Na sayang, napakasayang. So, sino ba siya? Okay, sino ba siya? Ito siya guys, ayan o. Siya si Barbie Sue. Kasi siya na kayo sa pronunciation ko kasi Bisaya talaga ako, lumalabas yung pagka-Bisaya ko. So, Barbie Sue, yan. AKA Sangshay, ano. Siya ay 48 years old. Ang bata, di ba? Ang bata. Ngayon, sino ba siya? Sino ba siya? Okay, simulan natin. Siya po ay ang naggumanap sa... Kasi noong 2001, kinuha ang rights ng kanilang sikat na palabas na pinamagatang Meteor Garden F4. Kasi may maraming F4 eh. Taiwanese version. Kasi may mga bagong F4 na lumabas. Siyempre, yun naman ang ina-idolize na mga kabataan nung mga bagong henerasyon. Pero yung mga halos kaedad ko lang kasi itong mga to. So, F4 sila. Sikat na sikat sila nung 2001. Kinuha sila ng ABS-CBN, alam ko. ABS-CBN. Okay guys, sa kwento ng Meteor Garden guys, ibigay ko lang sa inyo isang babae na mahirap, napunta sa eskwelahan ng mga mayayaman. At ito nga yung F4 ay puro mga gwapong lalaki. No? Mga gwapong lalaki. Pakilala ko sa inyo yung mga gwapong lalaki na na-involve si Sangshay. So kumbaga, siya yung apat na gwapo na leading man ni Sangshay, di ba? Kung sino ba namang kung sino ba namang babae hindi makilig dyan. So, apat na lalaki, puro pa mga mayayaman. So, yan ang kwento ng Meteor Garden. Huwag nyo isipin guys na yung buhok ko sila idol ko Iba ang idol ko guys. Ito yung mga idol ko. Ayan, si Robin Padilla nung Mista at yung Bardado, Bakin Bordado at si Jerry Crabal. Yan yung mga dalawa kong idol sa local cinema natin. Pero yung apat, ayan, layo na Layo na, hindi na. So, pero kung pwede, di ganun na rin, di ba? So, anyway guys, balik tayo kay Barbie, ano. So, doon sa kwento ng Meteor Garden guys, ay si Dao Minso, ito, si Dao Minso, ayan. Yan yung leader ng A4, no? So, siya may gusto doon kay Sangshay. Ngayon, ito namang si si Bixo na isa niyang kasama. Ang totoo kasi yung pangalan ni Dao Minso guys ay si Jerry yan. No? Ang dami kinikilig niya yung panahon na pinapalabas. No? Kwentuhan lang tayo guys, kwentuhan lang tayo para makilala niyo si Barbie Sue. No? So ito si Bixo, Bigzu yung ganun yan eh. Wasili naman ang Wasili naman. Kasi ang banggit namin sa noon, yung kami mga Wasili. Yung pala Wasili. Wasili. So ang totoo niya pangalan ay Bigso. Yan naman siya ay may gusto din kay Barbie. So isipin nyo guys, imagination, kuwang-kuha ng palabas na yung Meteor Garden na yan. Yung wild imagination ng mga babae, isipin mo naman. Gwapong mga lalaki,
ng nakagusto sa kanya, isa siyang mahirap at mayaman yung mga lalaki. Di ba huling-huli yung kiliti ng masa ng Pilipinas? Kasi yan naman talaga ang imagination ng mga babae noon eh. So tuloy natin, yung isa naman si Baniswo. Baniswo is Mizu, ganun sila eh. Ito si Baniswo yan, no? Banis Ho, ayan. So isa namang member ng A4 ay si Kim Cho Simin, oh, di ba? Simin ang pangalan niya. So kilala niyo na guys yung A4 ang gagandang lalaki, no, di ba? Ang gagandang lalaki. So nung panahon na yun, sikat na sikat si Sangsay, si Barbie Sue, no? Sikat na sikat siya nung lumabas yung Meteor Garden na A4. So kung gusto niyo mapanood yung mga kwa na yan, pwede naman yung i-research yan. Gusto ko lang kayong bigyan ng idea bakit sikat si Barbie Sue, no? At anong magandang maidulot sa ang kanyang buhay para sa ating mga naiwan dito sa mundong ibabaw, no? So nung maagang nag-retire si Barbie Sue sa kanyang karir, kasi siguro ang dami niya na sigurong pera at isip niya siguro talagang namang na siya, established na siya kasi may mga anak na rin siya eh. May asawa at anak na rin siya. So siguro gusto niya mag-focus at saka may pera na rin siguro at saka yung asawa niya may magandang status na rin kasi siyempre sikat na siya eh. Nag-host siya sa kanilang lugar. So medyo nawala na siya sa limelight dito especially sa mga abroad tulad natin Taiwanese sila eh. So ngayon nagkaroon na lang sila ng siguro PTX, PTX lang na buhay at nagbakasyon-bakasyon na lang. So, plain na yung buhay nila. Plain ba? Yung, kumbaga, ang sabi nga nila, slow down na lang. Kasi nga, okay naman na sila. Kumbaga, established na sila ba? Mayroon namang resulta na yung kanilang, kumbaga, ginawa nung kabataan nila na sumikat sila at nagkaroon ng pera at maayos naman na. So, nag-retire siya na maaga, siguro pitix-pitix na lang ng mga event kasi may pangalan na siya at may mga negosyo na rin. So, casual, nagpunta sila sa Japan. Nagpunta sila sa Japan, nag-tour sila doon at doon niya nakuha ang kanyang nag-cause ng kanyang kamatayan, guys, na ang pangalan ng kanyang nakuha ang sakit ay influenza pneumonia. So, na-pneumonia siya, guys. Itong pneumonia, guys, ay parang mga pinsan-pinsan ng COVID, ng tawag dyan yung mga flu natin. Pero according sa mga doktor, mayroon naman daw mga flu vaccine yan. Yung mga ganong kasi bacterial daw, viral or bacterial. Dalawang klase daw yung mga pneumonia eh. May viral, may bacterial. So yung viral ang medyo yung tinatawag na mas delikado kasi yung bacterial kasi pwedeng inuman ng antibiotic na mamatay. Pero yung viral, ang lumalaban ay yung katawan mo lang, immune system mo. So kailangan malakas yung immune system mo. At alam mo naman kasi ang mga medyo mayayaman, hindi sanay sa mga tulad nating mga mahirap na, di ba, yung mga exposed tayo sa mga paligid natin na hindi gaano malinis. Sila kasi malinis sila masyado, lalo na sa bahay nila, may mga tulong sila. So, nagkapitan siguro siya kasi ang sabi, according sa mga investigation, ang mga ganong influensya nga ang ibig sabihin influensya, na-acquire mo siya sa maraming tao at minsan daw develop daw sa katawan, lalo na kung naninigilyo tayo. Hindi ko alam kung naninigilyo si Sangsay. Hindi ko rin alam kung may bisyo ba siya, basta nade-develop daw yan. Ito ay kadalasan sa baga nagkakaroon ng infeksyon. So, yun nga ang bigla ang pagkawala niya na napakabatang 48 years old. So, ano ba ang ating nakikita na tinatawag na masasalaminan natin sa ating mga simpleng tao, simpleng tao na nanatili pa rito sa mundong ibabaw, ang kanyang tinatawag, maibigay sa atin yung kahulugan ng kanyang buhay. Ang akin lang, guys, ay tayo ay supposed to be dapat maging thankful kung anong mayroon tayo. Huwag na tayong
huwag na nating ikumpara ang ating sarili sa ibang tao na sobra naman talagang successful kaysa sa atin. Ang layo natin, kumbaga miles away. Pero in the end of the day, guys, in the end of the day, pag ang buhay natin ay nawala na, sabi nga nila, pantay-pantay tayo sa lupa, ano? Hindi nga tayo pantay na, may mga libingan na maganda, pero pagdating sa lupa, pantay tayo, uod tayo, abutin natin. So, ang ibig ko lang sabihin, magiging thankful tayo kung anong meron tayo, at kung anong tulad yan, hindi nga kasi niyaman tayo nila, kasing successful ng ibang tao, pero may regalo naman si Lord sa atin araw-araw. Ito ay ang buhay natin. At kung ano lang meron tayo, pagyamanin natin. At yun na nga, bigyan natin pasalamat sa Diyos na hindi lahat ay, di ba, may buhay na nanatili sa ating sarili ang buhay natin. So, hindi natin dapat sisihin na bakit ganito ako. Kasi may mga tao na para bang hindi thankful. Hindi thankful ba? Yung tutusin, kung tutusin, marami siyang ipasalamat sa Diyos na anong meron siya. Pero ang dami niyang hinahanap. At yung iba naman, sa sobrang bigat ng problema ay ginagawa, ay kinikitil yung sariling buhay kasi nga gustong takasan yung problema. No? So, samantalang iba, gustong mabuhay. No? So, ang ibig ko sabihin, guys, ang buhay ni Barbie ay successful siya. Successful siya, maganda ang takbo ng buhay niya, wala siyang masasabi. Life talaga, as in life, meaning of life. But, di ba, sa ganong 48 years old, hanggang doon lang yung binigay sa kanyang buhay. Tapos ikaw ngayon, ay nasa lagpas na ganong edad, o hindi ka pa nga lumagpas, ang dami mo nang tinatawag na gusto bang maabot. Pag hindi naabot, parang nadidismaya. No? Nadidismaya. Guys, kung anong meron tayo, yun ay ipapasalamat natin. Kung anong meron tayo, yun ay ipagyayaman natin. No? Kasi nga, dito sa mundong ibabaw, walang kasiguraduhan kung hanggang saan tayo. Kung puno ka man ng problema ngayon, o mabigat ang iyong naranasan ngayon sa buhay mo, isipin mo lang kung anong meron ka. Kung anong meron ka ba? Kunwari, ako kasi napagdaanan ko yan, lahat ng classmate ko, guys, ay nagsisuccessful na. May teacher, may nurse, may nasa ibang bansa na nakatira, may empleyado na malaking kumpanya. Kung tutuusin, nung ako ay nagsimula, ako lang pinakakulilat sa lahat. Ako talagang pinakakulilat sa lahat ng mga classmate ko sa high school namin. Kaya nga hindi ako nag-a-attend ng mga tinatawag na alumni kasi nahihiya ako kasi ako lang yung hindi naging successful sa lahat. But na-realize ko nung bandang dulo na natanggap ko na rin ako, sige, hindi na ako successful. Nung na-realize ko, in the end of the day, pare-pareho ng edad namin. Di ba? O, successful sila, hindi ako successful. Pero, ganun pa man, pare-pareho edad namin. Sumayaw kami sa alumni namin. O, di ba? Wala naman nagsabi, o, teacher ako, ikaw nurse. Wala eh. As long as pareho kayong buhay. At na-enjoy niyo kung anong meron tayo ngayon, di ba? So, wag nating ikuan, guys. Wag nating idamdam na tayo ay hindi successful. Di ba? Ang importante yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yun ang importante. Na kung ngayon wala kang ulam, nahirapan kang mag-provide ng sarili mong pangkain, ibig sabihin, resulta yun ng ating pagsisikap sa buhay, di ba? So ngayon guys, ano bang masasalamin natin sa buhay ni Barbie Sue, aka Sangsay? Successful siya masyado, successful. Pero, in the end of the day, lahat yun ay
baliwala kung tayo ay bigla talaga tawagin ni Lord. So ano bang dapat? Be thankful tayo, guys. Kung ano ang meron ibigay ni Lord, pagyamanin and be thankful. Huwag na nating ikumpara ang sarili natin sa ating mga ibang tao sa paligid. Ay, successful na siya. Wow naman, bakit ako, Lord? Hindi mo tinitingnan na ikaw ay... Ako tulad ako, hindi ako successful, ya. Diba? Ako yung pinakakulilat. Pero nalaman ko sa mga classmate ko, may mga walang anak. May mga classmate ako na hindi nag-asawa. May mga classmate ako, isa lang anak. Pero successful sila, guys, ha. Sabi ko, edi successful din ako. 4 anak ko, eh. Nag-asawa ako, eh. Yung iba kasi hindi nag-asawa, di ba? Oh, may bahay naman sila. May bahay din naman ako. Squatter nga lang. Ganun. So, kung anong meron tayo, ipasalamat natin. At kung ano pa yung lakas na natira natin, gawin natin ang dapat na magsikap tayo para maabot natin yung ating mga minimithi. But kung hindi ibigay ni Lord, huwag tayong magdamdam. Ang importante, nanatili yung buhay na binigay sa atin ni Lord, ang regalong buhay, nasa atin pa. At mararamdaman pa natin yung mga simpleng bagay na tulad ng pagkain sa mga konting mga restaurant na medyo malalasahan pa natin. Ganun. Diba, guys? So, ganun guys. Kasi, tingnan mo si Barbie, so, grabe yung success niya. But, diba, ganun na lang, nagulat lahat ng tao na nakakilala sa kanya. Kaya nga, binigyan ko ng trivia yon para makilala nyo siya kung sino talaga siya. No? So, si Barbie So ay siya yung naging dahilan bakit nakapasok din si Sandara Park sa showbiz business natin sa Pilipinas. Okay guys, si Barbie So din ang nagbigay daan kay Sandara Park na mapansin siya sa ating local showbiz business natin kasi siya yung nag-audition ng artista search ng Channel 2 at since usong-uso yung mukha ng mga Chinese look dahil kay Barbie So, si Sandara Park ay nag-benepisyo noon at sumikat din dito sa atin kasi Chinese look siya eh, halos magkuha niya, di ba, si Sandara Park, ayan no? At yung si Sandara Park ay naging member din ng 2-in-1 ba yun? 2-in-1 na group singer sa South Korea. Okay. So, ganun din ang nagbigay ng impluwensya din at si Barbie So ay marami siyang nabigay na mga open door para sa ibang tao like Sandara Park dahil dun sa kanyang impluwensya na bilang siya, no? So guys, kaya ko binigyan ng trivia to si Barbie So ay kasi para makilala at mabigyan nyo ng makilala yung kanyang tinatawag na ang kanyang nabigay sa atin ng sa kanyang buhay nabigay sa atin, impluwensya na nabigay sa atin. So sa akin, alam ko hindi maintindihan to sa Chinese sila pero nakikiramay po ako sa pamilya ni Barbie So. Idol, tuloy lang sa lakbay mo. Thank you sa mga alaala mo at thank you sa mga leksyon ng buhay binigay mo. Bye-bye, Idol, at kids na lang sa mga susunod na mga henerasyon kung sino sisikat at magbibigay ng value sa kapwa natin. So guys, I hope nakilala niyo na si Barbie So at mabigyan natin ng konting prayer para sa kanyang pag-alis dito sa mundong ibabaw. So ano guys, kita-kita tayo sa sunod na video guys. Sa susunod na maritisan. Bye-bye guys. Pray for Barbie So. Bye-bye.